magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, tuluyan na po sinisisi ng propaganda ng mga tambaluslos at BBM. Ito pong si Pangulong Duterte na siya raw po ang may kasalanan kung bakit po nagtataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na po ng bigas, no? Bigas po. Yan. Ang may kasalanan daw po si Duterte at meron din po sila araw-araw na pupuna natin na araw-araw po may ini-introduce po silang legacy daw, legacy din ng ating Pangulong pag atake po nila inaatake ang mga DDS, no? Kasi makikated po utak ng mga yan. Ang akala nila sa DDS, isa lang po. No? Ang DDS ay ang tawag sa lahat ng supporter ni Pangulong Duterte. Ay hindi po pwedeng hindi natin pansinin. Kung hindi natin sila papansinin, wala po tayong topic. Ang purpose po nitong ating vlogs ay pagtanggol po yung mga Duterte. Kung hindi po natin papansinin yung mga bumibira sa mga Duterte, wala po tayo pag-usapan dito. Alam nga naman pag-usapan natin yung mga pakyut-pakyut lang. Hindi po tayo political channel po to, no? Banatan po to. Huwag niyo po ako sasabihin na huwag natin pag-usapan yung tungkol sa ganyan, tungkol sa ganun. Wala po tayong pag-uusapan kung hindi po natin itatapik yung politika. No? Masanay na po kayo sa mga ngayon lang po nakakarinig dito. Banatan po ang topic dito. Baka kayo ay nagugulat. Sana po wag yung mga ganong comment na wag natin silang pansinin. Hindi po pwede. Yun po ang purpose natin. No? Bumira. Okay. So, yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Alam po ninyo, ito po, kalat na po yung ngayon po, no, real talk po tayo. Kahit malayo pa po yung eleksyon, wala pong katapusan ang battle of propaganda. Propaganda po sa pagitan po ng mga tambaluslos, BBM supporters, at sa pagitan po ng mga Duterte supporters. Siyempre, meron pa rin naman po yung mga Dilawan, tsaka yung mga Makabayan Black. Ano po sila? Tagapanood. Tagapanood po ng banatan. Yung mga hindi pa sumanib, no? Kasi marami po sa mga Dilawan ay sumanib na po, no? Sumanib na po sa mga tambaluslos at BBM fans club, no? Kaya po yung mga Dilawan totally wala na eh. Si Joke, no? Patunay po na yung mga Dilawan ay unti-unti na po nalulusaw. Ka-announce lang po nila na may 3 na silang kandidato for senator. Mukhang tinatanggi po ni Jokno. Teka lang muna, hindi ko alam yan. Hindi pala alam ni Jokno na siya ay tatakbo, no? O yun po ang patunay na maski si Jokno pinag-iisipan kung tatakbo siya under dito sa mga Dilawan. Sana true Jokno. Okay. Pag-usapan po natin, alam po ninyo, ito po ay battle of propaganda. At huwag niyo pong problemahin yung mga hindi ko po kilala. Hindi ko po kilala yung Sunny Dominguez. Doon po kayo kung gusto niyo pong i-promote yan kung sino man siya. Hindi ko po siya kilala. Pasensya na po kayo. Si Badong lang po to, soloista. Okay. Pag-usapan po natin, ito pong propaganda. Battle po to ng propaganda. At tingin natin ito ay magaganap hanggang 2028. So far, hanggang sa kasalukuyan, ang nananalo po, no, dito sa battle of propaganda sa pagitan ng mga tambaluslos at Marcos supporters at sa pagitan ng mga Duterte supporters,
sa kasalukuyan ang nakakaungos po yung mga Duterte. Ano po patunay niyan? Ang patunay po niyan, number 1 si Sara Duterte at ang DepEd sa lahat ng uri ng survey na ginagawa, nakalahok si BP Sara. Mapa-presidential, mapa sa trust rating, approval rating, number 1 po si Sara Duterte. No? So lahat po, si Tatay Digong naman, si Duterte, ay number 1 po sa mga senatoriables kung siya po ay isinasama. Okay, so sa madaling salita, yan po sukatan natin, no? Pati po yung mga survey, kino-question din itong mga to na pro Duterte daw yung mga survey. Ano po ibig sabihin ng pro Duterte yung mga survey? No, hindi po nila masabi yan dahil mga scientific po yan. Nauna pa po kay Duterte yung mga SWS, Pulse Asia, no? Etong Okta Research, mga taga-UP po yung nagko-conduct niyan. Hindi nyo po pwedeng isisi yan na sila ay maka-Duterte. Okay. So sa madaling sabi po, yung pangungulelat ng kanilang gustong ipromote na si Tambaluslos sa lahat ng survey, mapa-presidential, mapa-trust and ano yung isa? Approval rating, ay nangangahulugan po na kahit po napakarami na nagsasalita para sa mga Tambaluslos at kay PBBM, ay kitang-kita po na hindi epektibo ang kanilang mga ginagawa. 'Di ba? Ang epektibo po ay yung pagsubaybay namin sa mga Duterte. Okay. So lahat po 'yan, no? Lahat po na nagaganap ngayon. Pag pinag-uusapan po yung Tambaluslos at itong mga Duterte, hindi po, lalo na po kung hindi po mga opisyal. Halimbawa po, maririnig nyo po sa mga vloggers. Dalawa po yung uri ng vloggers, di ba? Yung mga katulad namin nagsasalita. Nakikita nyo kung saan-saan. Bakit ba ang puti-puti ko dito sa hinayupak na TikTok na to? Napaka-peke naman itong TikTok na. Okay. Ngayon, ito po, kung tutuusin, dapat sila may advantage sa propaganda kasi ang dami talaga, ang dami as in ang dami. No? Kaya lang hindi ka panipaniwala eh. Ang problema nila, miski sininyo, ginagawa po nilang source ng kanilang information. Sininyo, na mismo yata sininyo, hindi naniniwala sa kanya. Okay. Pag-usapan muna putya, mas kilala sininyo bilang kap di ba? Kilala yan. Ngayon, yung mga hindi po political na tao at kilala sininyo bilang sikap ninyo, matatawa pa sa inyo. Kayo pong mga Tambaluslos at BBM supporters. Pag ginamit nyo po sininyo, pagtatawanan pa kayo ng mga taong hindi kilala sininyo na political vlogger pala Pag sinabi nyo ang source nyo ay sininyo, akala nila patawa lahat yun. Okay, eto po isa-isahin natin Akala ko ng una may nagpauso lang dito sa mga taga-Twitter. Hindi ko po alam hindi ko po alam ang kaganapan sa Facebook. Medyo dito tayo nakababad sa Twitter Mas una kasi rito. Akala ko dito sa Twitter, meron lang nagmarunong na sinisi si Tatay Digong yung RA, yung Rice Tarification Law. Yung batas po na naganap, nagawa nung panahon ni Tatay Digong. Nakahanap po sila Hindi po nila kayang lutasin. Yung pangako po na 20 pesos na bigas, hindi po kayang lutasin ng mga ng kasalukuyang administrasyon. Hindi niya nga kayang mapababa yung presyo Sa dati na lang, wag na yung 20 pesos. Alam na natin na hindi totoo yan. Hindi magaganap at kalokohan. Okay. Sa madaling salita, eto pong 20 pesos, wala nang umaasa dyan. Mabalik na lang sa dati, sa presyo ni Tatay Digong.
no? O, ngayon sinisisi po sa pagsipa po ng tama naman po 20 pesos. Malapit na po nating matamo. 20 pesos, 1/4. Sinisisi po ngayon ng mga magagaling na ano dito sa Twitter. Malamang yan na po isunod. Huli kasi yung mga vlogger sa yung nagsasalita eh. Nauna tong mga vlogger sa Twitter eh. O abangan nyo po yan sa mga sa mga vlogger na mga tambaluslos. Yan na po, sisisihin na po nila si Duterte sa sa may pagtaas ng presyo ng bigas. Yung tarification law, no? Ako hindi ko po sasagutin yan. Yung mga katarantaduhan nyo. Kalokohan po yan. Bakit? Kailan po ba tumaas yung presyo ng bigas? Ngayon. Ang pinag-uusapan natin presyo, yung presyo ngayon. Ano pong petsa ngayon? 2024. O, nag-start po yan nung nakarang taon, di ba? Kung ang sisisihin nyo po, kung bakit mataas ang presyo ng bigas ngayong 2024, ay yung presidente noong 2016 hanggang 2022, may malaki po tayong problema. Ibig sabihin, wala tayong kapag-apag-asa na lutasin yan ng kasalukuyang gobyerno kasi yung kanyang mga vlogger isinisisi na sa dati. Di po ba? Okay. Yan yung ano nila eh. Ayan no. Ito pa sabi ng anak ng pating. Nakita niyo po yung mga vlogger nila sa Twitter? Di natin alam kung totoong mga tao to. Si Jerome, ang sabi ni Jerome, the most idiotic law signed by Duterte is the rice tarification law. Ito pa dagdag niya. The most idiotic propaganda of the DDS shit is the rice price increase. Wala palang nagaganap talagang rice price increase. Ayon dito sa mga tambaluslos at BBM supporter sa Twitter, wala naman talagang rice price increase. Ito po ay propaganda lang daw ng mga DDS shit. Yung mga Duterte supporters lang daw po ang nagpo-propaganda na mayroong pagtaas ng presyo ng bigas. Ganyan po nila, no? Pati kayo, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw sa YouTube, ikaw sa Facebook, at ikaw sa TikTok, sabi ng mga BBM at tambaluslos supporters, tambaluslos vlogger, dito sa Twitter, hindi naman daw totoo na tumataas ang presyo ng bigas. Akalain nyo, pati yung katotohanan, gusto na nilang sabihin na hindi totoo. Anak ng tinapay naman, no? Paano mo susolusyonan yung problema na hindi mo inaamin na mayroon? Di ba ang unang paglutas ng problema, aminin mo muna na may problema? Bakit nyo sasabihin na wala naman daw talagang pagtaas ng presyo ng propaganda lang daw. Pumunta ka sa tindahan. Itanong mo ang presyo. Pag sinabi sa'yo 70 isang kilo, ay manang, niloloko nyo naman ako. DDS po ba kayo? Bakit 70 ang kilo? Hindi naman po tumataas ang presyo ng bigas. Sabi dito sa Twitter, propaganda lang daw ng DDS. DDS ka ba, manang? Tanong nyo rin sa nagtitinda ng bigas na 70 pesos isang kilo. Sa tindahan yan, 70 pesos ang bigas. Sabihin nyo, propaganda lang po kayo. Hindi po totoong mataas ang presyo. Naloko na ang Pilipinas. Grabe kasinungaling nitong mga hinayupak na to. No? Maipagtanggol lang po yung kanilang Panginoon na si Tambaluslos at si Apo Marcos, pati po yung katotohanan alam natin, ay iibahin po nila. O, sige nga, paliwanag mo nga na hindi talaga, na totoo yung sinasabi ng mga kabatch mo. Ngawa-ngawa lang daw tayo. Ngawa-ngawa ba to? Hindi talaga totoong mataas ang presyo ng bigas? Kayo naman, no? Niloloko nyo naman pati sarili nyo. Baka libre bigas ka, Brad.
Kaming bumibili ng bigas, alam namin mataas ang presyo. At hindi yung kasalanan ni Duterte dahil tapos na yung termino ni Duterte. Ano ba naman yan, mga utak nyo? Oh. Ang dami na po nagsasabi niyan. Ha? Pinauso nila yan. Tarification law daw ang may kagagawan yan. Eh ano yung pinakita ni Tambaloslos sa ni Erwin Tulfo? Na nakatambak na bigas na nakita nila na yan ay hinuhoard o ito ay imported na nililipat sa mga sako, ibig sabihin ay smuggled na bigas. Wala na yung smuggling, wala na yung hoarding na dahilan ng pagtaas ng presyo. Dahilan sinabi nyo na may kasalanan si Duterte. Dahil hindi kayo makahuli ng smuggler, hindi kayo makahuli ng hoarder. Sasabihin nyo na ngayon na may kasalanan, propaganda lang yan ng mga Duterte supporter. Aba, napakalaking kagaguhan naman yan. Huwag nyo naman kaming bulahay. Kaming mga bumibili ng bigas, alam namin yung pagtaas ng presyo. Pag pati yung katotohanan, kino-question nyo na, malaki po ang problema natin. Hindi nyo kayang itokis ang katotohanan. Mataas ang presyo ng bilihin, mataas ang presyo ng bilihin. Naintindihan nyo? Okay. Paano ko naniniwala na dilawan na po ang nagpapatakbo ng propaganda nitong mga tambaloslos? Kasi wala pong pinagkaiba sa mga dilawan. Naalala nyo si Leni? Panahon nila Leni, nung panahon ni Duterte, Vice President niya si Leni. Ano po ang pinagmamalaki nilang ginagawa ni Leni? Hulaan nyo po. Sa mga nakalimutan na. Correct. Pag si Leni ay naimbitahan na magsalita sa graduation, pag si Leni naimbitahan na maging speaker sa ganong universidad, pag si Leni nagpunta ng ibang lugar na may imbitasyon, sa tingin nila, yun ang mga pinagmamalaki nila. No? Kasi si Leni, di ba ganito mga dialogue nila? Si Leni naimbitahan na. Si Duterte kaya, kailan kaya siya imbitahan sa mga graduation? Si Leni naimbitahan sa Ateneo. Kailan kaya imbitahan si Duterte? Bakit si Duterte hindi inimbitahan? Di ba ganun yung propaganda nila? Ngayon po, bakit po ako naniniwala na ang nagpapatakbo na ng propaganda ng mga tambaloslos ay mga dilawan? Alam nyo kung bakit? Pinagmamalaki po nila na si Pangulong Duterte si Pangulong Marcos na imbitahan sa Australia. Nako, si Duterte hindi na imbitahan. Si Marcos na imbitahan ngayon naroon sa Australia. Kailan pa po? Kailan pa po kamalaki-malaki yung maimbitahan ka sa ibang bansa? Eh di ba nagsimula pa lang si Pangulong Marcos na bumiyahe papunta sa ibang bansa, binabanata na po. Dahil, bakit ka ba biyahe ng biyahe? Ang daming problema ng Pilipinas. No? Ngayon po, ngayong bumiyahe lang, nagpunta na Australia. Ano po ang legacy dun? Ano po ang kabilib-bilib dun? Ilang beses na bang bumiyahe si Pangulong Marcos? Sa kawalan po ninyo na maipagmamalaki, pati po yung pagbabiyahe na ginagastosan ng ating gobyerno na ang tanging naiuwi ay pangako, pledges. Real talk. Legacy niya pagbiyahe. Nakakatawa naman kayo. Okay. Ito pa po ang isa pang legacy. Tsaka grabe po sila mag-project ng legacy. Tignan niyo sinabi nito. Legacy after legacy for our beloved PBBM. Apolacay is very proud of you. Tindi, no? Kala mo, laki ng ginawa. Alam niyo kung anong ginawa? Ito po. PBBM. Build the most number of housing units by any administration. Akala nyo nakagawa akala nyo ang ibig sabihin
PBBM nakapagpatayo ng pinakamaraming housing, hindi po. PBBM, sa ang translation po niyan, ipinag-utos na magpagawa ng pinakamaraming units ng housing. Utos pa lang. No, inuutusan niya pa lang sa speech. Yan ang legacy ni Marcos. Inutos, ipinangako, no, dream. 'Di ba nangako ng 20 pesos na bigas? O pinangako na. Naghanap pa ba kayo ng 20 pesos na bigas? Yun na yun, yung mismong legacy, yun na yun. Planong magtayo ng 1 million pabahay taon-taon. Ano po nangyari? Naghanap po ba kayo ng poste ng 1 million? Maghanap po ba kayo ng poste ng 1 million? Pinag-utos na po. Nangako na, di ba? Noong nakaraang taon, nangako. Ngayon naman, pinag-utos niya na magtayo. Pero hindi na po 1 million. Wala na po tayo naririnig ngayon na 1 million. Ang huli ko po narinig. Ha? O, kapit kayo. Baka magulat kayo. Wala na pong 1 million ngayon. Teka, may niluluto yan. Teka, tignan ko lang parang may niluluto ako. Wala. Napatay ko na. Okay. Balik tayo. Wala na pong 1 million ngayon. Ang sabi po noong nakaraang taon, magpapatayo tayo ng 100,000 hanggang 2024. Sabi last year. So, 2 taon, 100,000 na lang. Hindi na po 1 million. Yan na po yung nangyari sa pangako. Pero pangako pa rin yun. Hindi pa rin po yun 100,000 na itayo na. 2 taon, 100,000 na lang. So, 50,000 isang taon na lang. Ang pangako pa rin. Huwag pa rin kayo maghanap ng poste. Pangako nga eh. Yan ang legacy ni Marcos. Ipagmalaki nila tuwing nangangako. Kahapon, ano po pinagmalaki nila? 25, bagong flagship program. Pangako po. Pinirmahan na raw ng NEDA. Pirma pa lang. Iba-iba naman pala, no? Pangarap yung 20 pesos na bigas. Pangako yung 1 million a year na pabahay. Ngayon naman, pinirmahan yung 25 major infrastructure flagship program. So, iba-iba, di ba? Yan ang legacy ni Pangulong Marcos. Pangako ay yung isa pangarap, 20 pesos. Yung isa pangako, 1 million pabahay. Yung isa naman pinirmahan, ang plano. May plano. Pangarap, pangako, at plano. Ayan ang legacy ni Pangulong BBM. Tapos sasabihin nitong mga taga-Twitter, sasabihin ng mga inggit na naman yung mga DDS, natabunan na yung legacy ni Duterte. Natabunan? Pangako pa lang yan. Hindi pa po nasasakatuparan, natabunan na. Kay Duterte, nasa Cebu ko, nadaanan ko yung CCLEX. Mga totoo po. Dinadaanan namin tuwing uuwi ako ng Bulacan, dinadaanan namin yung Skyway. Hindi na po pangako yan. Totoong mga naganap na yan. Namamasyal po ako. Dati namamasyal din ako ron, pero hindi doon sa lugar ng Dolomite ngayon. Dahil mabantot doon, amoy tae doon eh. Yun po ang taihan ng lahat ng mga walang tahanan sa Maynila. Doon po tumatae sa Dolomite. Kaya pag dumaan ka po doon, ang bantot po doon. Dahil pag ganun po yung ano doon eh, yung seaside, pag ganun. Pa-island. Kaya pag tumae ron, nakadikit doon sa bato. Tapos maaarawan. Alam niyo yung naarawan na EBS. Gabantot po nun. Napakabantot. Hoy, kayo pong mga taga-TikTok, mag-heart-heart naman kayo para may selfie kayo. Bawal nanonood lang. Pipindutin nyo lang yata yung heart dyan eh, di ba? Mag-likes kayo, mag-heart kayo. Para makita nyo pa ako sa TikTok. Okay.
Yan. Mga tamad kayo po siya, pwede naman pala mag-heart. Okay, eto pa po. Ang problema, dahil ngayon, may bago naman silang banat. Ang binabanata na po nila ngayon, mga DDS na, yung mga supporter na po ni Duterte. No? Supporter na binabanatan eh. Kasi wala na po maibira kay Duterte tsaka kay Sara eh. Paulit-ulit nila po. 125, 51 billion kay Pulong. Wala naman pong sinabi yung... Alam niyo po dati, ganito po inaakusahan yung mga presidente. Meron pong marami na pong presidenteng inakusahan ng mga krimen eh. Si Gloria Macapagal po, meron po nag-akusa sa kanya, Hello Garci, di ba? Hello Garci, may naglabas po, may testigo, may naglabas nung Hello Garci tape, meron pong nag-play, kausap niya si Garci. O, meron pa si Gloria, yung isa pa, yung CTE deal. Meron testigo na nagsabi na may CTE deal, si First Gentleman, etc. etc. Kay Erap, meron pong testigo, si Chabit. O ano tong ano na to, AS, Asyong Salonga po. O sino yan? Si President Erap po. O ano ibig sabihin yan? Binibigyan ko po siya sa weteng money. Merong akusasyon, merong nag-akusa, merong witness, merong ebidensya. Ganun po mag-akusa noon eh. Ngayon po, mag-akusa ngayon, nagbigay ng 51 billion dyan sa Davao. Tapos, tinanong ko, kinumpirma ko, meron daw, sabi ng DPWH. O edi merong pondo yung DPWH, pero hindi sinabi ng DPWH na ninakaw yun ni Pulong. Ang tinanong nyo, DPWH, sabi nyo, may pondo bang 51 billion? Meron. Sabi naman ng DPWH. Hindi na nila tinanong kung ano yung ginawa ng DPWH doon. Importante sa kanila, merong 51 billion. Ayun ang binabato sa mga Duterte ngayon. Ang tanong, ninakaw ba ni Pulong? Hindi. Tinanong lang namin kung merong pondo yung DPWH. Eh di may pondo nga talaga dahil DPWH yan. Gumagawa ng kalsada yan. Dapat tinanong yung DPWH, ano na pagawa dito? Pag hindi nila nasagot, saan nyo dinala pera? Ganun lang po mag-akusa eh. Bahala na magpaliwanag si Pulong. Basta may 51 billion kami natuklasan. Saan nyo natuklasan? Sa bangko ba ni Pulong? Kasi noon kay Erap eh. Presidente ng Pilipinas yun ha. Diniposito niya po riyan, Jose Velarde. Paano mo nalaman na si Erap yan? Pumirma po siya eh. Nakita ko pumirma siya, Jose Velarde. May testigo. Nilagay sa Jose Velarde account. Eto ngayon, ninakaw ba ni Pulong? Ay, walang ganyan. Wala pong usapan na ninakaw. Ang sinabi ko, merong 51 billion na pondo. Ano problema kung may 51 billion? Wala naman po akong sinabing problema. Tinanong niyo ba kung may problema? Bahala na po yung mga vlogger doon. Kaya may vlogger eh. Kaya sasabihin naman ng mga vlogger ng Tambaluslos, may 51 billion. Magnanakaw talaga mga Duterte. Wala naman sinabi si congressman ko na magnanakaw si Pulong. Sinabi lang merong budget. Ano ba ginagawa sa budget? Ginagastos. Dapat tinanong yung DPWH paano nila ginastos, di ba? Wala sana kayong problema. Hindi nila gustong tanongin eh. Bahala na yung mga vlogger. Kaya nga may mga vlogger na tambaluslos eh. Yung mga vlogger naman na tambaluslos, ganito na may itsura nila. Ay, ganun ba? Sige, kami na bahala dyan. Uto-uto naman kami. Bahala na sila. Di ba? Bahala na sila kung anong gawin nila ron. Yun po ang nangyayari sa atin. Eto, tignan nyo po paano sinisiraan ng mga supporter ni Duterte. Ito po ang labanan po talaga. Sabi na sa inyo, propaganda po ang labanan. Ito ang mga sinasabi na yan. Ito po, bago yan. Naku, hiwalay na rin pala si Sam Milvic tsaka si Catriona Gray. Ano ba ba? Okay lang. Mabuti naman.
Nakadali ka na ang tanda mo na sa Milby. Mangkanor Milby, okay na yan. Pinatulang ka na, siguro nauntog na si, ni si Catriona Gray. Nasa na ba yung binanata natin dito? Okay. Puta, nawala. Ito, tignan nyo to Paano nila binabanatan ngayon yung mga DDS vlogger? Ang sabi, ang mga DDS, it must be confusing and challenging to be a DDS these days. Nakaka-confuse na raw maging DDS ngayon. Okay. Imagine may nag-feed sa kanila ng fake news na may pulburon video. O si Maharlika yung sinasabi niya, di ba? Ngayon naman daw, nag-flip-flop ng narrative si former President Duterte. Dahil sinabi niya raw noon sa Davao, nung sa Davao prayer rally. Oy, thank you very much kay Haslin D na nagbigay sa atin ng $399. $399. Siguro nalembutan na kay Sam Milby si Catriona Gray. Okay. Kawawa naman daw yung mga Duterte supporter kasi hilong-hilo na sila. Ano ba talaga, Tatay Digong? Alam nyo, kayo po ang nahihilo. No? Kayo po ang nakakaawa. Kasi lahat kayo nanood sa Cebu Rally. Naghihintay kayo. Utos kasi sa inyo, babanatan nyo. Yung mga bagong sasabihin ni Tatay Digong, yan yung laman ng inyong vlog. Babanatan nyo yung mga ine-expect nyong sasabihin ni Tatay Digong. Babanatan nyo, bibira kayo. Pinuri ni Tatay Digong si BBM. Wala kayong ngayong mabanatan. Puta, yari tayo. Wala tayong mabanatan. Pinuri si PBBM. Kita nyo, kung totoo kayong mga Marcos supporter, kung totoo kasi dalawa yan Kung tambaluslo supporter lang kayo, hindi talaga kayo matutuwa. Kasi ang purpose nyo, sirain yung Duterte. Pero kung Marcos supporter kayo, dapat natuwa kayo. Ay, salamat. Hindi binanatan ni Duterte yung mahal naming presidente. Thank you, Duterte. Di ba ganun? Pag ine-expect mo na bibira si Duterte, tapos hindi binira yung sinusuportahan mo, matutuwa ka, di ba? Salamat naman hindi bumira si Duterte. Pero yung purpose mo, banatan si Duterte sa kanyang mga sinabi, no? Magagalit ka talaga. Bakit hindi nagsalita si Duterte? Wala tuloy akong mabanatan. Ayun yung problema. Wala silang mabanatan, kaya sila liton-lito. Kami po, hindi po kami nalilito. Hindi kami nalilito. Kami po, mga Duterte supporter, alam namin na hinihilo lang kayo ni Tatay Digong. Una pa lang po, nang nag-announce si Tatay Digong na hindi siya tatakbo noong 2016, naunawaan na po namin yung gustong gawin ni Tatay Digong. Hiluhin kayo. Kayo ang nalilito sa diskarte. Hanggang ngayon ba nalilito pa rin kayo kay Tatay Digong? O di effective. Sino ngayon ang effective? Effective yung ginagawa ni Tatay Digong kasi hindi nyo nauunawaan. Handang-handa kayong bumira. Frustrated kayo kasi walang sinabi si Tatay Digong nakabira-bira. So hindi nyo pinagkitaan yung rally ng 25. Ano ngayon ang binanat nyo? Hindi naman prayer rally yun. Wala naman nagdasal. Nakita nyo ba yung unang prayer rally sa Davao? Wala naman pagkakaiba Wala rin na magdagdasal doon. Akala nyo ba maluloko nyo pa yung tao sa sinasabi ninyo na prayer rally yan, dapat nagdadasal lang sila? Utot nyo. Kung magdadasal lang, bit pa ako dadayo sa Cebu. Alam ko po na political rally yan. Kayo po ang nakukulta na yung utak nyo. No?
dahil sa husay. Mental, kami pa. Kayo po ang may mental. Ayan, sabi, kumusta naman ang mental exercise ng supporters? The former president throwing them under the bus, making them look like legit fake news peddler. Fake news peddler kami. Utot nyo. Kabisado na namin si Tatay Digong. Pag nagsasalita ng ganyan si Tatay Digong, na nalilito kayo, effective si Tatay Digong. Dahil nalito kayo. Hindi nyo talaga alam eh. Kasi handa kayong banata si Tatay Digong. May script na kayo eh. Hindi bumira. Kaya ano yung ano nyo? Ano yung script nyo? Kaya naman hindi bumira kasi mag-walk out daw si Rama eh, pag bumira eh. Okay, tayo nyo? Pambanban kasi kayo. Yan yung problema nyo. Kayang-kaya kayong paikutin ng mga Duterte. Kaming mga fans, kaming mga supporter ni Pangulong Duterte, hindi kami nalilito. Hindi na namin pinag-iisipan yan. Alam namin na ang mga Duterte ay para sa mamamayang sa Pilipinas. Para sa mamamayang Pilipino. Kaya nakasupport kami. Kayo ang nalilito, hindi kami. Naintindihan nyo? Bakit kayo na-adapt nyo yung mga dilawan na moves? Dilawan na moves yan. Siraan ng mga Duterte. Di ba ganyan yung ginagawa lang ng mga dilawan? Sirain lang yung mga Marcos, Duterte. Ngayon, inadapt nyo naman. Siraan. Tignan nyo epekto. Panalo si Marcos, panalo si Sara. Ano ngayon na epekto ng paninira nyo? Walang katapusang paninira. Yan, yung puro China. Nakita ko na naman, di ba? Hindi po effective yung pro-China ang sinasabi nyo. Tagal nyo na sinasabi sa mga Duterte yan, di ba? Ano po nangyari? Ano po nangyari sa propaganda yung pro-China? Kumusta naman ang survey ni Sara Duterte? Number 1 po. Kung number 1 ang survey si Sara Duterte, hindi po effective yung pro-China nyo. Kahit na magsabi kayo ng pro-China, wala pong epekto yan. Tagal nyo na sinasabi, pro-China si Digong, pro-China. Mahal ng mga mamamayang Pilipino si Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong, yung mga tawag nyong ano ba yung tawag nila? Mau Digong, si Digong. Anong nahitan nyo? Number 1 si Duterte sa senatoriables. Number 1 si Sara sa lahat. Sa lahat ng mayroong. Sa lahat ng survey. Presidential survey. No? Yung kanyang approval at saka trust rating. Number 1 si Sara Duterte. May epekto ba? Magbago kasi kayo. Para kayong tanga eh. Ang laki ng binabayad sa inyo. Tapos hindi naman, yun, si Tambaloslos, kumusta naman sa survey? Kulelat. Kulelat kayo. So, battle of propaganda, sino na nanalo? Duterte. Bakit? Magagaling vlogger ni Duterte. Atin-atin lang. Mas matatalino yung vlogger ni Duterte kaysa sa mga vlogger ng Tambaloslos. Ang tagal na Ang tagal na niya pro-China, wala kayong pagbabago. Nakarami na kami Di ba? Naakusahan na namin bangag yung Pangulo. Binawi na ng Duterte, hindi adik yung Pangulo. Kayo pro-China pa rin. Ano lang ibig sabihin yan? Wala kayong kakayahan na magpropaganda kasi makikitid ang utak nyo. Nagsimula yung battle ng propaganda, pro-China na ang binabanat nyo sa Duterte. Ang dami na naming nasabi. Iba-iba na. Iba-ibang anggulo na. Meron na kami nasabing bangag, meron na kami nasabing weak, meron na kaming bigas, meron na kaming sangkatutak na. Ang nasabi namin, kayo pro-China pa rin. So ano ibig sabihin? Makikitig kasi utak nyo.